Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga kaplastic ayan tungkol dito sa mga kumakalat sa social media mga kaplastic na kung saan ay may mga signages o mga mensaheng nakakabit sa kanilang mga likuran bilang isang TNBS driver o rider ay naglalagay na sila o nagpapaskil na sila na ng mensahe sa mga pasaherong may mga masasama ang hangarin o masasamang balak mga kaplastic. So ito ay kumakalat na po sa social media. Napakalupit mga kaplastic. So nakikita nyo dito. Wag yan, medyo may copyright eh. So dito, tingnan natin dito. Marami po kayong makikita na ganitong mensahe sa iba't ibang TNBS rider mga kaplastic. Isa na dito mga kaplastic ang mga mensaheng naglalaman na ang sabi, buntis pa ang asawa ko, wag niyo po akong sanang saktan. Yan. At meron pa, kunin niyo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking buhay. Parang kanta to Hinihintay po ako ng mga anak kong umuwi ng ligtas. Ayan, kakapanganak lang po ng misis ko. Huwag niyo po sana akong saktan. Sobrang dami. Ito yung mga bababasa niyo sa social media na kung saan ay nararamdaman na nila na wala na pong gobyerno dito sa Pilipinas. Mga kaplastic. Sobrang nakakalungkot. Ito pa. Halos karamihan sa mga rider ngayon ng mga pinapaskil na nila sa kanilang mga sarili ay ang nagsasabing buntis po daw ang asawa niya at may isa pa siyang anak na babae, wag niya daw po silang saktan. So ito yung madalas niyong mababasa. So ano ang ibig sabihin nito mga kaplastic? Sinasabi lang nila na nagbe-begging for his life para ipakita nila na lumalaban sila ng patas. Hindi po sila nagnanakaw rin. At sana po wag nyo silang sasaktan. Kunin nyo na lang po yung mga bagay na gusto nyong kunin, pero wag nyo na rin kunin ang kanilang mga buhay. At ito ang pinakamalupit. Pinakita pa ang mga larawan ng mga anak nilang maliliit pa. So ibig sabihin nito mga kaplastic may mga binubuhay po ang mga TNBS rider natin. And that's the reason why todo kayod sila sa buong maghapon para lang makakuha man lang ng sapat na kita sa araw-araw. Ito yung pinaka nag-uso sa lahat. Yung sa movie rider. Yan, sabi niya na wag po akong patayin, may maliit pa akong anak. Gusto lang namin mahatid namin mahatid kayo ng safe. Ang dami ito pa Buntis po ang asawa ko, wag niyo po akong sanang saktan. So napakarami. Sino ba naman na hindi aantig sa mga ganitong makikita ninyo sa social media? Hindi po biro yan mga sinusulat nila mga kaplastic. At aramdam nila na hindi na po sila safe sa mga nangyayaring krimen sa iba't ibang lugar na makikita nyo po na talagang matindi na po ang kriminalidad dito sa Pilipinas under BBM administration. Diba?
panoorin naman po natin ang balita mula sa News 5 patungkol dito. So bago tayo mag-tackle doon sa babaeng naantig sa mga rider. Panoorin natin. Nangamba na para sa kaligtasan ang ilang motor taxi riders lalo't sunod-sunod ang krimen na sila ang binibiktima. Nag-viral nga ang isang rider na naglagay ng sulat sa kanyang helmet para huwag siyang saktan. Narito ang Frontline Report. Ito ang viral photo ng isang motorcycle taxi rider. Ilang araw makalipas patayin sa saksak ng ice pick ang isang rider sa Caloocan. Ang suspect, pasahero niya. Bukod dyan, isa pang delivery rider ang binaril. Kwento ng uploader ng viral photo na si Primo Baconawa, pauwi na ang kanyang girlfriend nang i-share ang naturang larawan. Naantig po ako. Nasaktan din po kasi syempre malala din po kasi yung krimen dito sa atin. Kaya po na-post ko po yun para awareness din at makalampag din po natin ang government pagdating po sa mga nangyayari po sa bansa natin. Gaya ni Primo at ang viral na motor taxi rider, ilan pa sa mga kapatid nating rider at pasahero ang nangangamba para sa kanilang kaligtasan matapos ang mga insidente ng pagpatay. Siyempre, apektado yung hanap buhay namin kasi una-una, yung nangyayari ngayon, sunod-sunod yung krimen. Natakot kami, lalo pag ang pasahero namin sa gabi, lalaki, yun ang inaano namin, kinakabahala namin. Tsaka yung mga lugar na alanganin, doon kami nababahala eh. Nag-pick up ka ng pasahero, di mo sure, pagsakay niya kung kriminal na ba yung sakay mo, wala kaming assurance. Pag bumabiyahe kasi ako, sir, namimili lang talaga ako ng booking. Malaking epekto yun sa aming mga rider, sir. Tulad yan, yung nangyari na yan, saksakan na yan, saka yung barilan na yan. Siyempre, madami ng lugar na hindi talaga safe. Nakakalungkot lang po, sir, kasi sunod-sunod na po eh. Kaya ako ngayon, doble ingat. Pag sa gabi, hindi na ako masyadong nagsasakay lalo pag lalaki. Tsaka pag mga iskinita, hindi ko na pinapasok. Umuwi kagad kasi yun maaga eh. Ang masasabi ko lang, yung maging visible yung mga pulis. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen eh. Para kay Rider Safety Advocate of the Philippines founder na si retired Police Colonel Bonifacio Busita, hindi na dapat makontento sa investigasyon at pagsasampa ng kaso o pagkulong ang kapulisan. Dapat daw masolusyonan ang krimen para hindi na ito maulit. Ay kung huli lang ng huli ng suspect, hindi ina-address ano ba yung tunay at malalim na dahilan. Pwedeng bukas or sa next week or next month, may mapipiktima rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Tingnan niyo mga kaplastik kung gaano katindi ang ginagawa ng mga tarantadong nilalang na yan. Walang habas na pumapatay na mga rider na naghahanap buhay. Diba? At hindi parang na-lose hope na po ang mga TNBS rider natin mga kaplastik dahil hindi nila nararamdamang may gobyerno mga kaplastik. Dahil ang ating administrasyon parang mga demonyo na ang abalang-abala sila sa impeachment trial. Abalang-abala sila sa pagnanakaw mga kaplastik. Tapos sasabihan ng DILG, Secretary John Vic, safe na raw ang Pilipinas? Ha? Totoo? Sabi na Rendo, no? Police visibility in presence, absent. Totoo naman eh. Yung iba nga dyan, nagpapasikat lang, tamang picture lang, wala na. A wise man once said, sabi ni Luben John, di ko makalimutan na makita ang iyong mga ngiti. Makita maayon aba kayo ay maalamano. Kayo ay na inyong sigaw, na inyong mga halik, inyong mga pa-selfie. Lahat po yan. Baka alam nyo kung sino yung nagsabi niyan. Ito pa. Sabi ni Matthew Tuazon, Duterte is terror of a few that are able to protect the lives
and well-being of the many who are good. As he say, his concern is human lives, not human rights. And if there will bashers sa comment ko, I will say this up front. Duterte is indeed not perfect, but his actions serve our country with unconditional love. His actions are felt by the majority. He puts the people before himself and truly shows that he is a servant for the Filipino. Again, he has shortcoming, for nobody is perfect, but he gave his all for the benefit of the better good. He genuinely feels the Filipino pain and needs, making sure they are not only recognized but also action will be given. So ito yung mga sinabing statement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na ang pinakamahalaga sa kanya is human lives, hindi not human rights. Ito pong diputang human rights na ginagawa ng mga CHR ay parang sinasabi nilang protektahan natin ang mga kriminal na bigyan pa ng pagkakataong mabuhay para pumatay pa ng mga inosente. Diba mga kaplastik, yan ang gusto nila. Diba? Kaya nga nabubuisit na ang ating dating Pangulong Duterte noon dahil wala eh. Even ang mga kasamahan niya sa gobyerno hindi sumasang-ayon sa kanya na labanan ang war on drugs at yung mga kriminal na naglilipana sa kalsada. Plastic. So, wala tayong magagawa. It's parang para na bagang wala sa kanila yung mga ganitong bagay. Parang ang tingin na lang nila sa mga TNBS rider, yung mga MC taxi kung tawagin, ay parang mga ordinaryong nilalang na lamang. Diba? Walang kwenta. Kagaya na lamang ng sinabi nitong hindot na pulis na ito, mga kaplastik, kung gaano niya niloloko ang sarili niya at mga taong naniniwala sa kanya sa social media. O, sino kaya ang maniniwala sa katarantaduhan nitong sinabi nitong pulis na to? Panoorin natin. Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala pong katotohanan. Fake news ma'am, confirm po. Huh? Totoo? Fake news? Kagi. Fake news yun? Fake news yung nangyari nung nakaraan na may nabaril na rider? Fake news ba yun yung namatay po si na sinaksak ng nagmagnanakaw na si Manlapas? Mga kaplastik? Anong meron sa mga kapulisan ngayon? Parang ang bobo na. Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala pong katotohanan. Fake news ma'am, confirm po. Yes po, nandito po kami at nag-imbestiga at lumalabas nga po sa investigasyon po namin, wala pong nangyaring saksakan, wala pong nasaksak at wala rin pong nangyaring barilan o pagpapaputok ng baril. Lahat po ng Tarantadong nila lang, no? Gago talaga nila lang. Sabi nga ni Negan, tayo ata ang sabog. Palagay ko nga, no? Yung mga nakikita natin sa social media, hindi pala totoo yun, AI yun. Hindi pala totoo yung naulila yung mayroong kapansanan yung anak na 4 years old. Ha? Wala palang katotohanan yun.
Ito yung mga nakatambay lang sa loob ng opisina tapos nagpapalamig lang sa aircon. Totoo yan. Halos karamihan sa mga pulis ganyan. Patabaing baboy. Panay kain ng pansit. Oo, AI nga eh. Sabi ni Patricia Colongan. AI nga. Oo, tama. Yung mga napanood natin, yung mga nag-viral, yung mga nabalita sa mainstream media, hindi totoo yun. Safe ang Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Maglakad tayo sa gabi. Madaling araw. Magtrabaho tayo mga MC riders. Diba? Magtrabaho kayo. Hindi naman totoo yun eh. Kaya pag may sumaksak sa'yo, isipin mo panaginip lang yun. Ano kaya nakita na itong pulis na ito? Mas meron pa. Meron pa akong nakitang isa pang bobong pulis na nagpatunay na wala daw krimen na nagaganap. Nasaan na yun? Dalawa silang bobo eh. Safe na daw ang Pilipinas. Nawala. Mukhang nabura na. Anyway. Eto. Si Tol Fabio. Si Sir Fabio. Norbete. Hindi po totoo yan. Mga kaplastik. Isang AI lang po ito, mga kaplastik. Huwag niyong paniwalaan to. Yung nauli lang 4 years old na bata dahil sinaksak ng isang demonyong robbery with homicide o murder na si katakutan manlapas, si Jeffrey. Hindi totoo yun, mga kaplastik. AI lang yun. Walang katotohanan. Magaling kang kupal na pulis. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit maraming mga tolongges na pulis na pa-banjing-banjing lang sa loob ng opisina, mga kaplastik. So panoorin naman natin ang opinion ng isang vlogger patungkol dito sa mga mamamatay tao na gagawin nilang santo. Ito. Tingnan natin to. Ngayon nyo ipagyabang na napakaganda po ng bagong Pilipinas natin ngayon. Biruin nyo panahon ni Tatay Duterte, grabe po yung reklamo nila sa Tokhang. Eto po mga Lodi, pinakita na sa inyo kung ano po talagang epekto kapag hindi po ginawa yung pinatupad ni Tatay Duterte ang Tokhang. Ngayon, ano nangyari? Binibi nyo yung mga kriminal. Eto po, nakita nyo naman yun, di ba? Isang ama na meron pong kapansanan yung kanyang anak at ulila na po sa ina. Pero walang habas na pinagsasaksak nitong adik na to, mga Lodi, at nawalan nga po ng buhay. Ganito po, katapanga, itong mga supporter ni PBBM at saka nitong mga Pinklawan. Laganap na po yung krimen sa atin. Ano na, John B. Cremulya? Gising-gising na. Ganito ba ka-safe yung pinagyayabang mo? Sabi pa niya, mas safe daw po ngayon kaysa sa nakaraang administrasyon. Kayo na bahala magkumpara, mga Lodi, kung saan po kayo naniniwala. Sino nga yung sumisigaw na bigyan po ng karapatan ang mga adik na mabuhay sa ating bansa? Di ba? Ngayon, tahimik kayo. Dahil meron pong nabiktima na naman itong mga adik ng ating bansa na suportado pa nitong CHR, nito po nila Risa Ontiveros, ni Father Flavi, at ng iba pa pong kakampings na mga loyalistang tanso. Yan po talagang totoong nangyayari sa ating bansa. Kung sino po yung mga inosente,
Sila po yung nasasawi sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Tapos, yung mga adik, mga lodi, sila po yung mga tinutulungan nitong administrasyon na to na wag daw pong upakan, wag daw pong patayin, dahil nga daw po hindi natin alam yung mga pag-iisip nila, baka may malaking problema lang. Tapos mga lodi, yung mga kawawang nasawi at meron pong mga pamilya na naghahanap buhay ng marangal, yun po ang nagiging biktima. O ano na, ngayon kayo mag-ingay. Ngayon yung sabihin na magaling tong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na po yung mga nabiktima dyan na BBM pa dati. O, ngayon yung ipagyabang na napakaganda po ng bagong Pilipinas natin ngayon. Biruin nyo panahon ni Tatay Duterte, grabe po yung reklamo nila sa tokhang. Dahil nga daw po, hindi daw po napagbibigyan yung mga nakagawa ng kasalanan, bigla na lang daw po tinutukhang. Pero hindi po nila alam talagang tunay na dahilan nun. Kaya po nag-iingay po sila. Eto po mga lodi, pinakita na sa inyo kung ano po talagang epekto kapag hindi po ginawa yung pinatupad ni Tatay Duterte ang tokhang. Ngayon, Ito isipin nyo na lang mga kaplastik. Hindi naman naiintindihan niya ng mga loyalistang bangag mga kaplastik. Kung mapapansin mo, ang unang-unang inabolish o tinanggal yung batas ni Pangulong Duterte ay yung anti-corruption. 'Di ba? Na tinanggal mismo ng ating administrasyong Bongbong Marcos. So may balak nga talaga sila na magnakaw. Kaya tinanggal yung anti-corruption o yung PACC. Yung batas na ipinatupad ng ating dating Pangulong Duterte. So anong nakakalungkot dito? So hindi niya pinagpatuloy ang mga nagawa ng ating dating Pangulo. Bagkus, mas tinanggal niya ito at mas nanaig yung korupsyon. At wala siyang pakialam sa taong bayan. Kaya mayroon pong nagkakagulo sa labas, nagkakapatayan na, nagkakaholdapan na, laganap na ang kriminalidad at hindi na po nadidisiplina ang mga tao, iba pang mga sangkot na tiwaling mga tolonggis na pulis kagaya ng napanood natin kanina na sobrang kupal niyang magsalita na para bagang sinasabi niyang walang katotohanan ang mga nagaganap na patayan sa mga TNBS rider natin mga kaplastik. Napakalupit. Talagang pinapakita nila na hindi na nakakatuwa itong mga mga behavior ng mga ating ahensya ng gobyerno, especially kay John Vic. Safe na daw ang Pilipinas, mga kaplastik. Take note. Baka malamang safe ang Pilipinas dahil ang mga adik secured ng mga gobyerno ngayon. At ramdam mo na ang gobyerno ng Pilipinas ay pabor sa mga kriminal ngayong panahon na ito. Kitang-kita nyo naman, kaplastik. ano nangyari? Binibi nyo yung mga kriminal. Eto po, nakita nyo naman yun, di ba? Isang ama na meron pong kapansanan yung kanyang anak at ulila na po sa ina. Pero walang habas na pinagsasaksak nitong adik na to mga lodi at nawalan nga po ng buhay. Sino mag-aalaga dun sa bata? Kayo ba? Na ayaw sa pamamaraan ni Tatay Duterte? Di ba nung panahon naman ni Tatay Duterte, yung mga nawawala lang yung mga adik. Pero panahon ngayon mga lodi, yung mga adik nilalagay sa selda. Tapos yung mga matitunong tao nasa kabaong na. O di ba ang lupit? Palakpakan po natin mga lodi. Ganto po katapanga itong mga supporter ni PBBM at saka nitong mga Pinklawan. Dahil nga napakababait po nila. Hindi po sila makabasag pinggan. Dahil makajos po sila. Pero ano nangyari sa pagiging pakajos nyo? Ginawa nyong santo ang mga adik. Dahil nga po, ang pagkakaalam nila, napakabait daw po nung tinukhang. Pero usap-usapan naman sa mga lugar, dealer po talaga, nagbebenta po talaga ng shabu. Laganap na po yung krimen sa atin. Ano na, John B. Crimulya? Gising-gising na. Ganito ba kasi yung pinagyayabang mo? Sabi pa niya,
mas safe daw po ngayon kaysa sa nakaraang administrasyon. O, kayo na bahala magkumpara mga Lodi kung saan po kayo naniniwala. Siguro nga yung tinutukoy niya o yung sinasabi niya mas safe daw ngayon kumpara daw sa dating administrasyon. Baka yung tinutukoy niya mas safe na po ang mga adik ngayon kasi wala na pong tokhang mga kaplastik. Yun yung meaning nun. Yun ang deeper meaning. O sa mga lahat na mga magnanakaw, nakagaya ng Pangulo natin, mamamatay tao, adik, rapist at kung ano-ano pa. Ito na po yung taon na safer na kayo ngayon dahil wala na magtutukhang sa inyo. Diba? Kahit magbentahan kayo ng shabu sa kalsada, walang huhuli sa inyo. Walang sa inyo, susuplong. Pwede na kayong mag-ingay hanggang madaling araw. Naglalasing kayo with videoke, mangwalang ya kayo ng kapitbahay. It doesn't matter kung nakakasira ka ng kalusugan ng mga kapitbahay mong hindi makatulog. Kasi safe naman po kayo under ng DILG Secretary John Vic Kupal Remulla, mga kaplastik. Diba? So, ito na po yung pinaka main event natin sa topic natin ngayon, mga kaplastik. Itong pagtungkol dito sa babaeng naantig sa nakita niyang nakapaskil sa pagmamakaawa ng mga TNBS rider na wag silang patayin dahil may mga binubuhay silang maliliit pa ang mga bata. Maliliit pa ang mga anak o buntis pa ang kanyang asawa. Na siya lang po ang pinaka-breadwinner sa kanilang pamilya. So panoorin natin to. Bakit kailangan na maglagay ng note para lang makauwi sa family nila ng safe? I mean, dapat makapaghanap buhay sila ng maayos na. Lord, I really pray for this world. Ngayon, alam nyo na mga kaplastik kung bakit naantig siya. Naantig siya in the way na nakikita nila na nagbebeg sila sa mga taong may tangkang pumatay at magnakaw sa kanila ng kabuhayan at the same time ng kanilang buhay. Binebeg nila hindi dahil ba gusto lang nilang mabuhay. Binebeg nila dahil gusto nilang buhayin ang kanilang pamilya. Wala-wala sa kanila yung maghapong babiyahe sila. Masasagsagan nila yung usok, polusyon, makikipag-away sa mga kapwa motorista. Danas na danas nila yan. Yung may matsempohan kang kupal na motorista na haharagan ka sa kalsada at sisigawan ka at mumurahin ka dahil hindi sila marunong magbigay daan. Isa sa mga stress na nararanasan ng mga rider yan. At isa pa, yung pagod sa buong maghapon na hawak-hawak nila yung kanilang mga motor. Drive nila yun. Hindi man nila nararamdaman yung pain o yung pagod na maghapon ka nagmomotor dahil iniisip nila yung motivation na kailangan meron siyang kitain para may pambili silang gatas o pagkain ng kanilang pamilya.
Tapos ramdam din nila mga kaplastik na napaka-hopeless nila. Helpless. Dahil parang walang gobyerno dito sa Pilipinas. Kahit yung kaisa-isa nilang hihingian ng tulong na kapulisan, parang pakiramdam nila sila din yung kalaban eh. MMDA na Tolonges, ramdam nila yun. Nakalaban din nila yung mga Blue Boys. Sobrang, pag pumasok ka sa mundo ng mga rider, mga kaplastik, iisipin mo talaga na lahat ng mga nasa paligid mo may possibility kaaway mo rin, kalaban mo rin. At may ilan-ilan din nakakampi mo. Walang iba kundi kapwa rider mo. Depende pa yan sa ugali ng tao. Yung mga nakakasabay mo motorista, mga driver ng sasakyan, mga truck, mga tsamba ka pa ng mga taong mahilig sa road rage, iyak-iyak sila. Tapos may makatsamba ka pang mga customer na kupal, mga pasahero, na tatarantaduhin sila sa booking. Hindi nyo ba na-realize yun, mga gobyerno ko? Hindi nyo ba nararamdaman na parang sa sobrang hirap na nga ng buhay, wala pa silang makuhaan na tulong, assurance na buhay? Hanggang kailan nila gagawin yan? Hanggang mapalaki nila yung anak nila at makapag-aral ng kolehiyo, saka lang sila hihinto? Tama ba? Tapos wala silang kasiguraduhan sa bawat araw na pagbabiyahe nila. Na baka bukas o mamaya o saglit lang, sa mga ilang sandali lang ay wala na silang buhay dahil mayroong isang adik na nag-aabang ng taong mabibiktima nila. Nakikita ba ng gobyerno yan, mga kaplastik? Kitang-kita nila yan. Sabi ni Mayan, mismong author o ng uploader, I don't want to say as much and I don't randomly video myself crying just for the sake of content. But for the context is was doing a day in my life. Video and I was happened to take a video of myself driving to go to work. Then I saw that rider drove in front of me. Other people who are close-minded and sees his post would think negatively, but I hope you'll focus more on the issue than me. Again, people, this is not about me. A person should not beg for his or her life. That is basic human rights. Yan talagang totoong human rights, mga kaplastik. Kung aanalisahin mo yung mga TNBS rider na nagpaskil sa kanilang mga helmet, na sinasabi nila na wag ni silang patayin o saktan dahil may mga binubuhay silang pamilya. Maliit pa ang kanilang mga anak, hindi pa nila kayang mabuhay sa sarili nilang mga paa. Diba? Parang ito, halos pares kami ng opinion ng uploader ng video. Hindi sila nagmamakaawa para sa sarili nila. Nagmamakaawa sila para sa kanilang pamilya na binubuhay nila. Napanood niyo ba yung umiyak na kanyang ina na lola ni Sir Fabio Noblete na namatay na movie rider? Umiiyak ang nanay niya, yung lola, na nagsasabing hindi niya kaya magtrabaho dahil marami na rin siyang nararamdaman sa edad niya. Senior citizen na po yun. Hindi na niya kaya magbuhat
o magtagtag ng trabaho para lang masustentuhan niya yung naiwan niyang anak na may kapansanan din. Sobrang lupit ng mundo para sa kanila. Tapos ramdam nila na walang gobyerno. Kasi bawat labas mo, bawat biyahe mo, hindi ka sigurado kung yung mga pasahero mo ay matitinong tao o drug addict na pala. 'Di ba? Sabi nga dito, Raymond, so one today in the Las Piñas rider had a female passenger and there was note on his helmet too. Di ko nabasa ng maayos pero alam ko ano yun ang nakasulat. So sad, this is what we have to put up with. So halos lahat na nga ng DNBS rider yun ang nakapaskil. Natatakot na sila. Kahit naman sino matatakot eh. Dahil hindi unexpectedly naman talaga yung bigla ka na lang saksakin sa likod. Di ba? Hindi mo naman masasabi kung anong pwede mangyari sa'yo. Nakaka-plastic. Sana maging pumukaw naman to sa mga administrasyon ngayon na hindi lang puro pagnanakaw lang ang alam nila at pangingibang bansa ang alam nilang gawin. Sana aksyonan din naman nila ito. Sinira nila yung 31 million na bumoto sa kanila. Tapos ganito gaganti ng Pangulo. Magulong buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ang ina nyo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.